praise Him because great is His love and His faithfulness endures forever. God deserves our praises. Tama po ba mga kapatid? Deserve ni God. Ang papurihan natin siya at sambahin ngayong umaga. So, ang request ko po sa atin, mag-focus po tayo sa pag-worship natin kay God sa araw na ito. Amen po ba mga kapatid? Para po sa ating lineup today, Ton Remiti, communion message. Ryan Barangan will inspire us in our giving. Our awesome brother, Dennis Beltran, will share the message today. And Roby Santo Domingo III will do the response and announcement. And with that, mga kapatid, I welcome you all, brothers and sisters, pati yung mga nasa online, family and friends, to the Sunday worship service of Coastal and True North sectors of ICOC Cavite. Umaga po. So let's pray, mga kapatid. Panginoon, tunay po na pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa umagang ito. God, deserve po ninyo ang bawat praise, bawat pasasalamat na meron po kami. And God, ina-expect po ninyo, Father, na lahat po ng tao ay lumapit, sumamba, at pumuri po sa inyong dakilang pangalan. God, I pray that this morning, nawa ay maging kalugod-lugod po sa inyo ang aming mga papuri, ang aming mga pagsamba. God, gamitin niyo po ang bawat kapatid na magsasalita ngayong umaga para ipahayag po sa amin ang inyong mga mensahe. At nawa, God, aalis po kami sa lugar na ito na merong pagbabago sa aming mga puso. God, salamat po, inaalay po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen.
Ako po si Tom Demeter para po sa ating communion. Buksan po muna natin sa scripture na to. No? John 19, verse 30. It's a short scripture, but this is very important and fundamental. No? Basahin po natin. As he was dying, Jesus said, "It is finished." No? With that, he bowed his head and gave up his spirit. Sa ibang version po, as he tasted. Kung matatandaan niyo yung sponge na binigay ng guard na merong, I think it's a bitter wine. No? Upon tasting that, no, it immediately, he says, "It is finished." He died instantly at that moment. He bowed down his head and gave up his spirit. So this is very overwhelming for everybody. Some people might say that the cross teaches us the success. But for some people, no, Jesus' death might be considered a failure because he died. No? Pero the very meaning of that he succeeded in his mission to do the God's will. No? A Christian success is accomplished by doing God's will. Di po ba? For us, the modern day Christianity, we must die very comfortably. Pwede tayo mamatay na may maiwanan tayong mga legacy sa mga relatives natin, sa mga anak natin. Although we serve a lot of things sa church, but we will die comfortably. Di ba? Ready tayo for our pensions, ready tayo for our earn, or kung kulumbayo man tayo, or sa ano, pero we will not die just what Jesus did, no? Kung paano siya namatayin na napakahirap. Pero ano ba talaga yung binibigay ng communion na to? By history, alam naman po natin that communion is gathering together. Di ba? So yung in old ways, it is a tradition by the Jews, yung tinatawag na chala. Chala. Ibig sabihin, of breaking of the bread, it is a tradition of the Jews noong unang panahon. Meaning, kailangan nila magbigay ng thanks, ng gratitude to someone or sa kanilang activity. That's why nagkaroon they commune together in a table na andun lahat ng kanyang mga disciples. So they gave thanks, they gave praise, they break bread, and they share the wine. So that's why we're doing this until today, to commemorate yung mga nangyari, no? And to acknowledge that Jesus is the Son of God. Pero sa point na yun, andun din po pumapasok yung tinatawag na repentance. We all know by tradition, bago tayo tumanggap ng bread and wine, we must confess our sins. Di po ba? And by confessing our sins, doon na papasok yung repentance. No? So there is a process. We always need to trust the process. Di ba? So lahat may process. Kahit sa mundo, kahit sa lahat ng bagay, kahit sa pagluluto, sa pagtatrabaho, may process. Especially sa ating salvation. May process. No? Pero gusto ko lang po i-share, ano ba yung meron sa repentance? Is that the end? Tapos na ba? Okay na? Pag nag-repent na tayo, 360 degree? So una-una, may kaakibat po siyang responsibility. No? We must recognize that we have done wrong. Number 2 is regret. We must have true remorse. No? Kailangan tunay, genuine, for doing wrong and for the pain and problems we've caused. Either sa sarili mo, forgive yourself, o sa mga nakapaligid sa iyo. No? Kailangan may regret ka, may remorse. And pangatlo, dapat meron kang resolve. No? Ano yung gagawin mo? We must be committed never to repeat the act regardless of the temptation or situation. Di po ba napakagandang process yun? Responsibility, no? Regret, and then resolve. And in that way, we will know ourselves that we are truly saved through this communion. Amen? So magdasal po tayo. I pray that we might renew our commitment to love our Lord with our whole heart and follow Christ. I pray that He will bless us with love, peace, and healing touch. I pray that we may be forgiven for all our sins. As followers, we ask for memory and grace and a chance to repent and turn away from our sins. I lift up and pray this all in Jesus' name. Amen. Amen. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. So, paalala lamang po, para po sa ating pagbibigay, ang parte po ng ating panambahan ngayon na pagbibigay ay para po sa mga miyembro ng simbahan. Ngunit kung ikaw po ay kapamilya, kaibigan, at kaibigan na bumibisita dito sa amin, ay malugod po namin tatanggapin ang iyong pagbibigay. Let's look on the scripture sa 2 Corinthians 9, verse 7. Sa New Living Translation, ang sabi dito, "You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully." Alam niyo po, giving results when our life is overflowed with thankfulness for God's generosity and grace. Kapag ang puso po natin ay nag-overflow sa pagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan at mga biyaya, ang mga pagbibigay na kagaya nito ay magiging resulta lamang. This would allow and open our hearts, even our wallets, in a way that inspires all people around us. Giving should be fun. Kailangan masaya ang pagbibigay. It should be joyful. It should be cheerful. Our hearts should be cheerful when we give. Hindi ba kapag tayo ay nagbibigay, hindi lang nito binabago yung ating puso, kundi minomotivate din natin at ini-inspire din natin yung mga tao sa paligid natin para magbigay. How much more doon sa tao na nakaka-receive ng ating mga ibinibigay? Alam niyo po, giving
is personal because it somehow allows us to evaluate deeply how much we can give to others, not knowing when will God will provide for us. Para ba giving without expecting something in return? It's like giving is an act of trust. In doing it, naiintindihan natin na si God, wala nang iba, ang magpo-provide po ng ating pangangailangan sa paraan na alam niya. Also, giving enriches us. When God invites you to give, He is appealing not just to your emotions, but also to your reason. Sabi nga sa verse 11 in AMP version, thus you will be enriched in all things and in every way so that you can be generous. Hindi lang God will enrich us materially for us to have enough to give away generously, pero it also enriches our character. And thus, God will be pleased. Kaya nga ngayong umaga kung tatanungin ko po kayo ngayon, are you willing to respond to God's gift to you? Are we willing to respond to God's gift for us? God so loved the world that He gave His one and only Son for us so that we might have a chance in eternal life. Our giving is a response to God's amazing grace, mga kapatid, mga kaibigan. His indescribable gift. The gift of His Son, Jesus Christ. And as we give today, evaluate natin yung ating mga puso. Let's be joyful on our giving. Kasi nga, personal siya. Our giving must be personal response to God's gift for us. Kung anong meron tayo, yun ay kung ano yung naibibigay din sa atin ni God. Kaya nga inaanyayahan ko po kayo na magbigay para sa Kanya, base sa kung ano yung mga binibigay din ni God sa atin. And special announcement lang din po, dahil next week, ay ipaplant na po ang ating simbahan sa Tikaw Island, sa Masbate. So, kung nais nyo po na mag-support sa mission na gagawin sa Tikaw Island, sa Masbate, yung kanilang church, yung ating church planting doon, ay maaari nyo pong ibigay yun sa simbahan na to, at ang simbahan po ng Cavite, ang bibigay po doon sa Tikaw Island, sa Masbate. I-include nyo lang po sa inyong giving, nakalagay lang po na Tikaw Island o Tikaw Masbate, para po ma-recognize na yung giving nyo po na yun ay nakalaan para po sa Masbate. So, yun lang po, yung mga po tayo manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay nagpapasalamat sa biyaya na ibinibigay niyo po sa amin. Hindi po kami karapat-dapat sa mga bagay na meron po kami ngayon, pero dahil sa napakabuti at napakaganda niyong puso, ay binibigay niyo pa rin po yun sa amin. May tulungan niyo po kami na i-share at ibahagi po ito sa iba na nangangailangan, hindi lang po sa aming pamilya, sa kaibigan at sa mga nangangailangan din po, Panginoon. Maraming salamat, i-bless niyo po yung aming pagbibigay at ang aming puso na may tignan niyo po ito ng maigi. We love you so much, God. In Jesus we pray. Amen.